Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Balas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay talakayin natin ang isang komplikadong legal na tanong. Anong mga posibleng legal na responsibilidad pwedeng harapin ang ating magiting na senador na si Rodante Marcoleta, na kung saan nagpakita siya ng isang peking saksi, peking affidavit, maling testimonya sa isang pagdinig ng Senado tungkol sa mga programa sa pagkontrol ng baha. Hindi ito isang simpleng usapin. Mayroon itong ilang magkakaugnay na legal na konsepto. Merong pananagutan dito ang mambabatas na nagpipresenta ng maling impormasyon or peking testigo. Unang-una, kailangan nating isaalang-alang ang legal na kahulugan ng isang peking saksi at maling testimonya. Alam kaya ni Senator Marcoleta na nagpapakita siya sa Senado ng isang taong nagsisinungaling o magsisinungaling o magpapakita ng gawa-gawang ebidensya? Invento files ang ginawa. Yan ang mahalagang tanong. Ngayon, pag-usapan natin ang paghadlang sa hustisya. Kung tawagin natin sa English, obstruction of justice. Kung alam ni Senator Marcoleta na magsisinungaling ang saksi o na ang affidavit ay gawa-gawa lamang at ang kanyang intensyon ay iligawan Senado at sirain o impluwensyahan ang pagdinig, maaari itong mahulog sa ilalim ng paghadlang sa hustisya. Ang paghadlang sa hustisya ay isang malawak na termino. Ngunit karaniwang nangangahulugan ito ng panghihimasok sa wastong pangangasiwa ng batas. Akto lang na panliligaw ay trabaho yan ng aso eh. Liligaw yung pusa do sa kanto, di ba? So pagkatapos ay mayroong issue ng perjury at subornation of perjury. Ang perjury ay pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ang subornation of perjury ay pagkumbinsi sa ibang tao na magsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Kung aktibong hinikayat o kinumbinsi ni Senator Marcoleta ang isang saksi na magbigay ng maling testimonya, maaari siyang managot para sa subornation of perjury. Hindi mo makikita sa libro yan. Yan ay kombinasyon ng Article 183 at 184 na Revised Penal Code. Walang express definition at pagkakatalaga ng batas na yan sa Penal Code. Ang affidavit ay isa pang mahalagang bahagi. Ang affidavit ay isang sinumpaang pahayag. Kung ang ipinakita na affidavit ay malinaw na mali at alam ito ni Senator Marcoleta na ito ay mali, maaari siyang managot para sa pagpapakita ng maling ebidensya. Trabaho ng abogado na reviewin lahat ng dokumento at ebidensya before the presentation of the witness and the evidence. Pag di mo alam yan, eng-eng ka. Mahalaga rin na tandaan na ayon kay Marcoleta, hindi kinakailangan ng blue ribbon panel na tukuyin kung nagsisinungaling ang mga resource persons. Hindi ba kailangan yon? Grabe. Dahil ang responsibilidad na yun ay nakasalalay sa korte. Sa korte lang. Any administrative, legislative, quasi-judicial body, kailangan mo ayusin yan.
Sinabi niya na tatanggapin ng panel ang anumang pahayag mula sa isang saksi sa pag-unawa na anumang sasabihin nila ay dapat ang katotohanan. Ngayon, habang totoo na ang mga korte, ang huling nagpapasya sa pagkakasala, ang pananaw na ito mula kay Senator Marcoleta ay nagdudulot ng malaking pag-aalala tungkol sa panel ng Senado sa mga pagdinig. Korte lang ba may responsibilidad dyan? Kung ang komite ay tatanggapin lamang ang lahat ng sinasabi ng isang saksi nang walang tanong, binubuksan nito ang pinto para sa maling impormasyon at manipulasyon na posibleng humantong sa mga depektibong batas. Sabi ko nga kanina sa usapang batas, kung ganyan ang mangyayari, hindi nagsasayang tayo ng pagod pera dyan sa Senado. Nag-iimbestiga ka, alam mo naman nagsasinungaling yung tao, pagkatapos hinahayaan mo. Anong klaseng investigasyon yan? House siya? Ang Senado sa tungkulin itong magsagawa ng mga pagdanig bilang tulong sa paggawa ng mga batas ay kailangang mangalap ng tumpak na impormasyon. At nangangailangan ito ng ilang antas ng pagsusuri. Kasama sa ethical na responsibilidad ng mga senador ang pagtiyak na ang impormasyong ginagamit nila ay maaasahan. Sa madaling salita, habang ang mga korte ang nagpapasya sa pagkakasala, ang Senado ay dapat aktibo at responsableng maghanap ng katotohanan sa panahon ng mga pagdinig nito. Hindi pwede yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Magkakaroon ka ng pananagutan, hindi lamang sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng conduct at standards of professionalism dyan sa Senado. Ito ang dahilan kung bakit nakita natin ang mga sitwasyon tulad ng pagtanggi ni Senate President Vicente Soto III. Itbulaga. Dalagdaan ng rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta na tanggapin sina Sara at Curly Discaya sa programa ng proteksyon ng saksi ng Estado dahil ang kanilang mga pahayag sa Senado ay iba sa mga nasa Kamara Representantes. Ikinatwiran din ni Tito Soto ang posisyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mga diskaya ay maaari lamang maging state witness matapos nilang ibalik ang perang di umano'y nakuha mula sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ay kinontra ni Marcoleta. Mukhang iba yung binabasa ni Senador. Katulad nito, nanawagan si Senator Pampilo Ping Lacson para sa isang buong record check at background investigation kay Orly Regala, napapilido nito, Gutesa, na nagpakilalang dating security consultant ni Ako Bicol Party List na si Congressman Saldico. Matapos siyang ipakilala ni Marcoleta bilang isang sorpresa na saksi. Ako para sa akin talaga surprise ang saksi ito surprise witness kasi kasurprise-surprise yung mga pinagsasabi. Hindi alam kung totoo o hindi yung pinagsasabi niya doon sa Kongreso, sa Senado. Ayon sa opisina ni Lacson, ang abogado na ang pirma at notarial details ay lumabas sa affidavit ni Gutesa ay itinanggi ang pagnotaryo o paghahanda ng dokumento. So anong klaseng abogado ang isang tao kapag ganitong nagpipresenta ka na hindi mo binubusisi ang mga ebidensya? Bang klase. Ngayon, tandaan ng pagpapatunay ng mga bagay nito ay nangangailangan ng ebidensya. Kailangan mong ipakita na alam ni Senador Marcoleta ang tungkol sa kasinungalingan at kumilos ng may tiyak na intensyon na manlinlang. Dito magiging komplikado
ang sitwasyon. Ang mga potensyal na legal na pananagutan ay umiikot sa paggadlang sa hustisya. Obstruction of justice yan. Perjury. Subornation of perjury. Falsification. At pagpapakita ng malinaw na maling ebidensya. Ang pangunahing elemento ay ang pagpapatunay ng kaalaman at intensyon ni Senador Rodante Marcoleta. Sana po may natutunan kayo ngayon sa episode na to. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.